2025 gear review. So first is yun, ang daming challenges nung 2025. It's a grateful year kasi marami tayong blessings. Yung blessings natin na outcome, yung mga misfortune natin. Misfortune kasi nabaha rin kami, affected din kami nung Tino. Aside from that, a lot of things, the economy, kaya yun yung mga challenges natin sa 2025. Then, buti na lang nung nagbaha sa Tino, na-secure natin yung gears natin. So, ano ba yung mga gears natin nabili last 2025? So, number one is this one. This is the Fujinon 6XF 16mm 2.8 WR, weather resistant. Then, this lens is ultra-wide. Napakaliit ng lens na to compared sa mga ultra-wide na mga DSLR. Okay? So, this is a Fujinon. Ginagamit ko siya for festival or for landscape and party shots. 2.8, marami na ring light pumapasok. Enough na siya for party lens. Yeah, this is the 16mm 2.8 WR. Then, eto, nabenta ko kasi lahat ng gears ko ng body ko last 2025 sa Fuji. Later part of the year, yun, meron namang mga pumasok na mga gears. Ito ay si Fujifilm X-T2. This X-T2, napakaganda nung nabili ko siya. Super mint condition. And then, ang kagandahan is meron na siyang battery grip na nag-hold ng 3 batteries. 2 sa baba sa battery grip, isa sa main body. Okay? So, yung kagandahan dito guys is yung X-T2, yung image quality talaga. Pag nag-shoot ka ng JPEG using the Fuji cameras, iba talaga yung experience. Tapos yung controls niya sa taas, iba rin. Kaya kung mag-shoot ka galing ka sa DSLR na Canon or other system, yung Fujifilm medyo madali lang siya i-adapt. Then, yung kagandahan talaga niya is the color science itself na with this Fujifilm. Then, ang kagandahan sa X-T2, although wala siyang image stabilizer, yung screen niya nag-flip. Ganun. Okay? Then, relevant pa ba to sa 2026? Yes, very competitive pa rin siya na camera. Regardless sa mga naririnig nyo. In my experience, yung mas nagagamit ko nga itong Fujifilm X-T2 compare sa DSLR. Kasi pag ito is medyo may light na siya. Tinatanggal ko lang talaga yung grip niya kasi hindi ko talaga kailangan yung boost experience nito. Kaya yun, yung kagandahan nito. X-T2 still rocking this 2026. Yeah. Image quality wise, okay na okay pa rin yung X-T2. Then weather sealed pair with a WR lens, the weather resistance, then the system itself is completely weatherproof. You can shoot under the rain. Yun. So yun. Then nag-venture rin ako sa other side. Like, gusto ko kasi ng ultra-wide. So, meron akong nabili ito. Ito kasabay sa body. So, ito is the 10 to 24 na lens. So, 10 to 24 na Fuji lens. F4 fix. Napakalaki ng front element nito. Naka 72. Then, ang kagandahan dito is meron na siyang OIS or image stabilization. So this is my second lens. This is the ultra-wide for architecture and special. Kasi compare mo yung body ng 2.8, then 10 to 24, medyo mas ultra-wide to. Then hindi lang siya weather shield kasi version 1. Then I would prefer for street photography, ito pa rin. Si 16mm pair dito. Okay? Then gusto tayong mag-wildlife. So, here comes another lens. So, this is the 70-300 ng XF ni
Fuji. Napakaganda na lens. Although hindi siya fixed aperture, ang ganda niyang gamitin paired with a perfect Fujifilm body. Ganda nito. Yung mga wildlife sa backyard namin, sinushoot ko ng ganito. Maganda yung image, stabilization, image quality pag Fuji nun. Okay? So, best for sports and wildlife photography. Landscape, pwede rin siya. So, ito, nagtataas rin siya. So, yun. Yung kagandahan when it comes to zoom lens. Yung ito, compare dito sa 55 to 300, ito lang kasi yung available nung nag-search ako sa market. Kaya, hindi maganda siya, yung Fujifilm na zoom lens. Kaya, ito. So, yun. Fujifilm. Dami ko na. Isang body, 3 lens. Okay? So, yun. Tapos may pumasok pang isa. Yung last entry natin na lens. Lens is ito. The 18 to 55. 18 to 55. XF ng Fujinon. Ang kagandahan nito, very versatile. 2.8 pag naka-ultra wide. Pag ni-zoom mo, f4 siya. Enough siya for very particular travel lens. Ang liit niya. Mas maliit pa to compare sa ultra wide. Then compare sa zoom. Okay? So ito yung second smallest. Gito sa kasi 18 to, ito is 16. So 2.8 pa rin. So kung street photography, mas prefer pa rin yung ultra wide. Depende sa perspective na kukunin mo. Okay? So yun. And then the final quarter, then merong nag-post 4 XT4 from Fuji. So, kagandahan, medyo malaki nga siya compare dito kahit naka-battery grip. Ang laki ng body ng XT4. Yung advantage nito is meron siyang in-body stabilizer. So, sa loob. Woo! And then, pair. Gaano ba ka close up yung image quality nilang dalawa? At least, similar na lang sila. Similar si XT2 tsaka si XT4. Gina-justify lang talaga ng mga XT4 user na mas better talaga yung image quality compare sa XT2. Pero guys, kung budget friendly, kumuha na kayo ng XT2. Mas enjoy nyo yun. Mas mura. Ito, XT4. Yeah! And then, screenshot. So yun, ito yung kagandahan, yung dalawang body. During 2025 pa ito napili. Kaya yun, magic. From 2 to XT4, the jump. The main difference is medyo malaki lang to, then wala na siyang grip na nakuha ko. Okay? Hindi ko talaga gusto yung mga pabigat. So, bumili lang ako ng L bracket. Ito, para ma-protect yung frame ko or yung body. And then, yan. Mahilig talaga ako sa 4, no? So, yun. Yun yung mga gears natin na nabili this 2025. Okay? So, nakabili tayo ng 2 Fuji camera tapos 3 lens. Whew. So, hopefully this 2026 magamit na natin. Ito, tinry ko ng pinost siya sa marketplace. Still a mint condition, around 12,000 shutter count. Yes. Ideally, for 2026, pa rin siya, relevant camera body for photography. For mix kasi nagmi-mix na ako. So, video, hopefully 2026, it will work horse for the So, since pa rin, for yung
pinaka heavily geared natin na 4 is still the Canon. So Canon with flash, and this one, the SLR compared to a mirrorless for travel and family yan. For professional or rugged talaga, DSLR pa rin. Alright, so yes, that's the gear accommodation. So despite, buti na lang nung Tino talaga naka-safe yung gears natin. Alright, so hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. This one to show this is a goodbye video for this XT2. Hopefully, mabenta na siya. Alright, XT4 for 2026. Let's make it happen and more adventures. Yeah.